dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, mag-ayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at magtampo. So, isa-isahin ko lang ang mga grupo na kailangan natin pagpasalamatan. Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin pagpasalamatan kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat, mga kababayan namin, mga kababayan namin dito sa, ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pang galing sa China, at meron galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan mag-plancha? Yes, mag-day off, pero kailangan niyo labhan yung damit ninyo. Kailangan ninyo magpa-parlor. Kasi, diba? Araw ito na pagpahinga. Kailangan maglinis ng inyong bahay. Kailangan magpa-pedicure. Diba? Kailangan magpa-dentista. Dahil araw ito ng pagpahinga. So, kailangan ayusin lahat ang sarili. Para sa sarili. Pero, binigay ninyo ang oras ninyo at araw ninyo ngayong umaga na ito para sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, kanina, habang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami, ang ganda ng weather ninyo dito sa Hong Kong, no? Nakakaganda siya ng kutis. Anong sabi namin na nakatira sa Pilipinas at yung mga nakatira sa mga kababayan natin sa Middle East? Sana all. Malamig. Tinitirhan. Sana all maganda ang kutis. Kaya isa din yan sa dapat ninyo ipagpasalamat sa Diyos. Nandito kayo sa lugar na hindi magulo, maganda ang klima, at lalong-lalo na nandito kayo dahil meron kayong hanap buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin, dahil walang oportunidad sa ating bayan, ay nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pagpasalamatan. Yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino. Kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo,
at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo rin na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Pagpapasalamat ulitin ko sa Diyos, sa Hong Kong government, Hong Kong Police, sa KOJC, sa inyong lahat, mga kababayan namin na nandito, at syempre kailangan natin pasalamatan ang PDP. Pero tinanggal na ata nila ang laban, no? PDP na lang, no? Opo. I think so. Hindi ko na nakita. Okay, suka. May dala sila para sa inyong lahat. Inutusan silang bumili ng suka. Nagdaang taon silang sinamak. Sa gusto. Nagdaang sila pinakurat. Sa gusto. Okay. Bagay na sa Lechon Macau, pinakurat. Ganina bitaw, naglakaw ko din to. Ganin. Ay, sorry. Ganina, naglalakad ako doon. Yung bang nakabitay ng mga manok! Lechon. Sabi ko, kakain kaya muna ako. Sabi ko, ay hindi, picturean ko na lang muna. Andito sa aking cellphone yung roasted duck at yung roasted goose. Yes. Roasted goose. At tikman ko nga yun. Balikan ko. Roasted goose at yung parang lechon Macau. Bagay sa suka. Ano pa ang bagay sa suka? Malakas pa ba ako? Bigla na lang ako paalisin dito. Ano pa ang bagay sa suka? Ang ating chorizo longganisa. Diba? Bulat. Chicharon. Mangga at suka. Kinilaw. Bulat, galunggong. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat nauutusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkain masasarap, kailangan ng suka. Alam niyo, wala sa listahan ko yung speech na suka. Actually, wala akong listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala akong listahan ng speech. Pero yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Mantika, suka, ganyan. Nung kayo ay bata pa. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yung mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Mangga! coke. Ng cake. Totoo yan. Hindi joke yan, ha? Totoo yan. Alam niyo, di ba, 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Yes! Less pa nga ata siguro. 5 pesos. Mga 4 pesos. Yes, yes, yes. Ang Coke noon. Tapos ang pera natin,
yung papel na green na 5 pesos. Oo, yan yun. Pero totoo yan ha, hindi, Coca-Cola ha, kasi kayo naman, sinabi ko, tapos wala pang ano noon, wala pang 1.5, 2 liters, litro lang yan. Litro lang yan ang kapanahonan natin. So, sana tayo, sa pagpapasalamat. Pagpasalamat tayo sa PDP, ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam niyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, ayun na, makinig tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Anong words of God. Sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Kaya, nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, nako, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly. So, yaan po. Hindi pa, alam mo, hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko, kaya bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ba ako pwede, sir? Go lang to. Eh, hindi kami pwede mag-abot ni PRD kay kasapon na food order. Kaya mo nang sayo ko,
Tagalog din. Alam nyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, 6:30 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m., 8 a.m. Apat yung alarm ko. Para hindi kami mag-abot ni President Rodrigo Duterte. Kasi pagkagalitan na naman niya ako sa mga pangyayari. Hindi siya nagagalit. Actually, mabait. Pudol ka lang! Kumalman na si PRD nung medyo nagka-edad na siya. Mahal ko kayo. Magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin na nasa hotel. Kami! Kayo ba yun, ma'am? Yes! Opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon sa We hotel. love you! We love you! Mahal ko kayo. Maraming salamat. Pero bakit, ma'am, wala kayong dala na roasted goose? Sorry, may dala kaming suka. Ayaw, walang magandang Joke lang. Joke lang. Pero salamat salamat sa pag-welcome niyo. We love you! We love you! Sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayong gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at welcome niyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod ko po na pagpapasalamat ay personal po sa akin. Para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa China, sa Hong Kong, sa Macau, dahil noong 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit at suporta sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya, papasalamat po ako dahil from 2016 hanggang 2025 ay nandyan pa rin kayo at nandito pa rin kayo para sa bayan. Maraming salamat. Uy, mamaya na! Sunod po ay personal pa rin. Ang pagpapasalamat ko Salamat. sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin, at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2022. Salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon. Dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. So nakita ko na I think 98% ng